Binanggit natin na ang mga Quraysh sa pag-aaral natin ng talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay marami ng hakbang na ginawa para patigilin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siniraan nila, kinausap nila si Utbah bin Rabi'ah, pinuntahan nila si Abu Talib. Lahat na ng halos ng paraan para tumigil ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagtuturo ng Islam ay ginawa nila. Meron pa tayong hindi nagbabanggit. At itong isang ito parang desperado na ito. Alam niyo kung ano ginawa nila? Pumunta sila sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at sinabi nila, Muhammad, payag na kami. Kasamba tayo kay Allah. Pero 1 year lang, tapos next year, samba tayo ulit sa mga Diyos-Diyosan. Salitan, 1 year kay Allah, lahat tayo, at 1 year, doon naman tayo sa mga Diyos-Diyosan. Subhanallah. Wala na desperado na Gusto nilang tumigil si Muhammad, sige. O di, sama-sama tayo. Pinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anong ayah? Anong surah? قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosan nyo. At kahit wag kayo sumamba sa Diyos namin, lakum dinukum waliya din. Sa inyo na ang reliyon nyo at sa amin ang reliyon namin. Ganito katibay. Hindi pwedeng i-kompormiso ang reliyon, ang Islam. Hindi tayo pwede sasang-ayon sa ganong offer. Hindi. Talaga, wallahi. Pinapaalala ko to, alam niyo kung anong malapit na issue dito sa panahon natin ngayon? Interfaith dialogue. Baka iimbitahan kayo, interfaith, sama kayo, at magdarasal tayo. 5 beses tayo magdarasal. Isa sa Buddhist, isa sa Christian, isa sa Hindu, isa sa Krishna, tapos isa sa Muslim. Lahat yan pareho, puro tungkol sa Diyos. Teka. Kulya ayyuhal kafirun, ang igsilang ng kabisado natin lahat yun ang ibungad natin sa kanila. Kaya pag kayo naimbitahan sa interfaith dialogue, alalahanin niyo yung mga kuffar ng Quraysh, ganyan din yung offer. Wa'udhu billah. Pagkatapos ng pagmumuslim ni Hamza bin Abdul Muttalib, naulit natin, si Hamza ay kabilang sa pinakamatatapang, maimpluwensya, mandirigma. Pinakamalakas na mandirigma ng Quraysh ng panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos daw niya magmuslim, kaagaran siyang sumama sa Darul Arqam. Doon sila nag-aaral. Paalala na naman, kahit gaano ka kataas sa lipunan, mayor, congressman, abogado, kahit ano, pag nagmuslim ka, mag-aral ka. Hindi ibig sabihin na mataas ka na sa lipunan, congressman ka na at nagmuslim ka, ay congressman ka pa rin. Sa Islam, hindi. Back to zero ka. Kailangan mo mag-aral. Si Hamza kahanga-hanga, isang napaka-maimpluwensyang tao ng panahon ng Quraysh, pagkatapos niya mag-Muslim, nandun siya sa Darul Arqam, dun sa lihim na bahay na yun para mag-aral kasama ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nang lalaki kay Hamza bin Abdul Muttalib. Pagkatapos mag-Muslim, andun sa Darul Arqam, nag-aaral kasama ng mga bagong Muslim sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habang sila ay nasa Darul Arqam, nag-aaral kasama ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narinig nila ang dua ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakinggan nyo. Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Subhanallah. Ya Allah, palakasin mo ang Islam sa pamamagitan ng pagmumuslim ng isa sa 2 Umar. May 2 Umar na napakalakas noon. Napakatapang, mandirigma, maimpluwensya. Sino yan? Ang una, si Umar ibn al-Khattab, at ang pangalawa, si Amr ibn Hisham. Si Amr bin Hisham, kilala niyo siya. Ito yung tunay niyang pangalan. Siya si Abu Jahal. Subhanallah. Yung pumipigil sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magsala. Yung kalaban, mga binabanggit natin noong nakarang araw. Tingnan niyo, imagine niyo. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa sobrang lakas nitong taong to, ya Allah, itong ganto katapang na mandirigma, kung magmumuslim, tulong sa aming mga Muslim. Kung magmumuslim siya sa Ya Allah, mapapakinabangan yung tapang niya, yung lakas niya sa aming mga Muslim. Mamaya kukuha tayong aral dito. Pero ayoko mabitin tayo dito sa kwento. At nung araw na yon, si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, tanda natin, Ya Allah, isa lang dun sa 2 Umar na yon, ang magmuslim ay magiging malakas ang mga Muslim at Islam nung panahon nila. Si Umar ibn al-Khattab, galit na galit, isang araw at lumabas. Pirmi na lang ganito, laging may nangyayaring problema simula na nangaral si Muhammad. Gusto kong tapusin to, papatayin ko si Muhammad. At may nang sabi ng mga historian, may kinalaman ito sa pagpalo ni Hamza kay Abu Jahal ng pana, nung eksena sa Kaaba. Bakit? Si Abu Jahal ay uncle ni Umar ibn al-Khattab. At ang pumalo ay uncle naman ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Parang ang magkaedad, lumalabas
ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at si Umar, hindi eksakto magkaedad, pero magka-bracket, at ang kanilang tiyuhin ang nagpang-abot, naging magkatapat, sabi niya, ba't hindi kami ang magtapat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nung nalaman niya na naargabyado yung tiyuhin niya at palagi na lang may problema simula nang nangaral itong si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba't hindi ko natapusin to? Lumabas si Umar at galit, hawak ang kanyang espada at pupuntahan niya si Muhammad at para patayin. Nakita siya ng mga tao. Isa sa mga sahaba, sabi niya, Umar, saan ang lakad? Saan pupunta? Tatapusin ko na itong araw na ito. Papatayin ko si Muhammad. Aha. Ang sabi sa kanya, tingnan niyo, maganda yan. Pero unahin mo yung kapatid mo na babae, tagasunod ni Muhammad bago ka pumunta dun sa mga Muslim. Yun muna ang pamilya mo. Sumusunod na rin kay Muhammad eh. Puntahan mo at siya, yun, Muslim na rin siya, nandun siya. Totoo, ganon. Pinuntahan muna ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, later on, radiyallahu anhu, yung kanyang kapatid, at pagkatok niya, pagbukas ng pinto, galit na galit, handa siyang pumatay eh. Pagbukas ng pinto, ay sinampal niya, sinaktan niya, lahat-lahat, nandun yung asawa. Siyempre, walang, si Umar ibn al-Khattab, kung pag-aaralan natin ang kanyang pagkatao, hindi siya ganun kadaling pigilan. Pagbukas ng pinto, ikaw ay kahihiyan sa pamilya, bakit ka sumunod sa Islam, bakit mo ginagawa yan, bakit ka nagpalit ng reliyon? Sinasaktan niya. Hanggang hindi niya alam, sa sobrang galit, sampal dito, suntok dito, nakita niya yung kamay niya may dugo. Ayon sa riwaya. Nung nakita niya nagkaroon ng dugo, parang natigilan siya. Sabi niya, kapatid ko to ah. Halip na ako yung nagbabantay sa kanya, ba't ako yung nanakit? Sabi niya, ano ba ikang meron dyan? At ano ba yung binabasa nyo, tinatago nyo? Yung panahon na yun, yung oras na yun, nagbabasa sila ng Quran. At ipinakita nila, ito, kapatid ko, ito yung dahilan kung bakit